Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito po ngayon, Leo, nasa tawas number 13 na po tayo. Welcome po sa channel po natin and maraming salamat po sa inyo guys. And shout out po sa lahat po ng nasa ibang bansa po na nakasubaybay po sa atin. Maraming salamat po, no? So, Leo, ngayon po is nasa 13th tawas na po tayo. Ang ating mechanics po is the same. Gagamit na po ako ngayon ng 3 cards. No? Tingnan natin kung ano po nangyari sa inyo physically. And dagdagan po natin ng ating dilaw or golden tarot card and sa ating Lenormand. So kung sakasakali, tingnan natin sa sakit, diretso na po siya kung ano po talaga nangyari po sa atin. No? And kung minsan po, para hindi na po ako mag-reading po pagdating po sa personal po sa live po natin, no? Dire-diretso na po natin, no? And sabayan po ninyo ako guys before that, no? Etong dasal na to is linikom ko po at Tagalog po siya para po lahat po tayo is makakaintindi. So guys, no, please bow our head and makisabay po kayo sa akin, sa lahat din po ng Leo. Maraming salamat po na nandito. So let us begin. Iniibig ko ang aking Diyos, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng lahat ng Panginoon, may gawa ng lahat, makita at di makita, ng buong puso, buong pag-iisip at ng buong kaluluwa. Bigkis ko ang kabutihan ni Jesucristo at takip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Taglay ko ang kalasag at pananalig kay Kristo bilang panangga at pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng mga masasama. Sa Yahweh ay batong di matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Ang Diyos ay sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sang-ayon sa iyong kalooban. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa lahat ng masasama, O Diyos ko, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mga bababagsik, huwag mo akong pabayaan. So, sa lahat ng nandito po ngayon, no, ito di basbas po sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at 4 na pangalan ng Ama, which is Yalhay, Babhay, na sana po is basbasan po ang bawat isa sa atin. Basbasan din po sana ang aking mga kamay, ang aking mga bibig, na sana po ang lahat po ng mga pananalita ko at mamutawi po is para po sa inyo at para po sa kapakanan po ng lahat. So guys, no, let's begin. Okay, Leo, sa lahat po, no, diretso ko na lang po siya, no, na, I mean, lahat ng Leo or under the zodiac sign of Leo, tingnan po natin kung ano po nangyari sa inyo dito po sa ating card, no. Okay, dito sa unang ano natin, sa ating siyam ng card, pinakasentro ng card mo is the Knight of Vessel, or sabihin po natin na pagsakit po ang pinag-uusapan dito. Pwedeng sabihin po natin na masakit ang iyong mga paa, nahihilo ka, masakit po yung batok nyo, and eto mga paa nyo, parang wala po siyang lakas, or simply po sabihin po natin na kulang po kayo sa dugo, no, pulang dugo po ang kulang po sa inyo, no, or like sobrang pagod siguro, no, kasi nakikita ko dito. And kaya lang po guys, no, minsan eto po sakit po siyang spiritual, kaya po parang nauubusan kayo ng lakas kasi may kumukuha po ng lakas nyo. Or paano ba natin sabihin yan spiritually, no? And minsan kasi yung iba, alam pong hindi po lahat naniniwala po sa ganitong klase po ng ways, no. Dito kasi the journey, o sabihin po natin na meron hong nagpapalipad sa inyo kaya po hindi kayo nakakatulog. Now, and dahil po ito sa, kapag hindi po kayo nakakatulog, syempre nawawala ho yung pulang dugo po natin or kinukulang ka po ng dugo, no. And ngayon, ito'y kuminsan parang may naririnig ka kasi na mga chismis, mga ano na nakapaikot sa'yo. Kaya sa akin guys, umiwas na rin ho kayo doon. Kung hindi naman ho nakakatulong yung mga, alam niyo guys, yung mga, sabihin po natin ng mga chismis na naririnig nyo, pwede kasing
idibdib mo siya or tanggalin mo siya. Pagpasok dito, labas dito sa kabila. Huwag ninyong i-entertain yung mga bagay po o mga information na hindi nakakatulong sa inyo kung anong gusto niyo mangyari sa buhay niyo. No? Kung sakaling negative yan, no, wag na ninyo siyang i-entertain. Alam kong hindi po siya, pero pag pumasok dito at inalis niyo sa puso ninyo, then bigyan ninyo ng pagkakataon ng sarili niyo na maramdaman po talagang Diyos na mananalig kayo ba, na tumawag kayo sa Kanya, na protektahan kayo sa lahat ng mga negative entity na pumapasok po sa atin. Pwedeng sabihin po natin ito, kung halimbawa nga nandun ka kung nasaan ka man ngayon, nasa ibang bansa ka man, ito sila laging tumatawag, walang pera. And kung minsan po naiirita ka pero wala ka mang magagawa kasi nga yun. Pero sa akin, no, hindi ninyo talaga obligasyon na magpadala. No? Alam kong nagagalit sila kapag so be it. No? Kung magagalit po sila, mas importante kasi ngayon ang dahilan kung bakit kayo umalis, para po makapag-ipon, para po kung sakasakaling nandito ka man ngayon, nasa Pilipinas ka lang, kung sakali man guys na hindi ka gusto mo, naghahanap ka ng magagamot, nagpapagamot ka, ang problema mo lang naman is kulang ka sa dugo kulang ka sa dugo, no? So, hanap kayo ng pampataas ng dugo, or like, pwede kayong kayo, pero sa akin, wala ho ito wala akong makitang major na problema po dito. Ang sa akin lang, umiwas kayo sa mga chismis, umiwas kayo sa mga kung sakasakaling nandyan na talaga, sabihin po natin na may mga, yung mga thoughts, kasabihin natin na mga iniisip lang po natin na negative, wag mo nang i-entertain yun. Kasi lalo ka lang parang nahihirapan, lalo ka lang di nakakatulog kapag nag-iisip ka po ng wala. Tapos huwag kang mag-isip lagi ng kawalan. Maganda ang card mo. You have how many cards you have, no? Ikaw, balak mong umalis, balak mong mag-abroad, nag-iisip ka na po doon. Ito, at saka nakikita ko din dito, Leo, na ancestor mo tumutulong sa iyo, ha? Hindi yung lagi ka lang. Kung halimbawa gusto mong umalis, mag-abroad po ng ibang bansa, go ahead, no? Magtiwala ka po na tinutulungan ka ng mga ancestor mo. Kung sakali naman na yes. Kung sakaling iniisip mo na hindi ka pa sigurado sa pupuntahan mo, no, don't worry. Magbaka sakali ka po. Tapos mag-isip ka po na magiging okay ka, rather than magstay ka sa isang lugar na alam mong stagnant ka na. Leo, hindi ka po pwedeng magstay sa isang lugar, lalo na po kapag parang hindi ka po nag-grow, lalo po ikaw mawawalan ng lakas ng loob at lakas ng katawan. Kasi ito kasi na siya na dapat kasi ang Leo kasi is fire. And actually ang thinking of kawalan is a negative. As a negative water emotion, negative ang emotion mo. Kaya kung minsan po talaga naaanod ka, kung ano po yung emotion mo, naaanod ka ba, nadadala ka ng negative emotion mo. Okay? So, ito yung nakikita ko sa'yo. Kaya kung minsan gusto mong umalis, pag umalis ka, wag kasing umalis na masama ang loob mo. Diba, lagi kong sinasabi sa inyo, para magiging okay ang mo. Kung gusto mo magiging okay ang pupuntahan mo, dapat wala kang sama ng loob. Kasi kung sama ng loob ang dahilan kung bakit ka umalis, pagdating doon, mas masama ang loob mo. Physically, mentally po, matatamaan ka doon sa ibang lugar. And mind you guys, wala doon pamilya mo, hindi mo lugar yan. No? Ito'y advice ko po sa inyo na gusto niyo mag-abroad, be happy. Kasi alam mong happy ang pupuntahan mo. Hindi yung escape ka sa isang lugar dito tapos pupunta ka doon sa ibang lugar thinking na magbabago ang buhay mo. As I said, everything that we have in our lives is from our mind. So kung ang iniisip mo, nag-abroad ka para magtrabaho, para magbago ang buhay mo, makaipon ka, and then is a positive pero kung iniisip mo po na aalis ka na lang kasi walang pera dito, do you think na ang papuntahan mo magkakaroon ka ng pera? No. Sakto po yun talaga na wala. Kasi ang sitwasyon natin, hindi siya nakadepende sa lugar.
kung iniisip mo kasi na wala kang pera dito, pagdating doon, wala ding pera ang pupuntahan mo. Kasi as I said, everything is in the mind. Kaya sabihin natin, okay, may trabaho ka dito sa Pilipinas, pumunta ka sa ibang bansa, kung ang sahod mo dito is 10,000 a month, o sabihin natin ha, pagdating doon, 20,000 a month, parehas lang po ang maging sitwasyon yan. Kasi yung 10,000 mo yan, hindi rin, yung 20,000 na kinita mo, hindi rin, mawawala din po yan. Kasi your mind actually is thinking na kulang ka sa pera. So, don't think na magbago ka man ng trabaho, magbago ka man ng place, magbabago ka man ng ways of money. No. Na, hindi yan ibig sabihin na kikita ka na po ng malaki o magkakaroon ka po. Kasi sinasabi ko nga sa inyo, ang sitwasyon mo is always come from the mind, no matter what job you have or kahit ano po ang sitwasyon. Kung iniisip mo talagang wala kang pera anywhere. Okay? So, isa yan sa isa yan sa talaga pong dapat po isipin nyo lagi. Okay? So, sa lahat ng Leo, kung aalis kayo, magiging masaya kayo o kasi pagdating kasi yung puso mo is full of thinking ba, wishful ba siya, no? Nagets niyo ako, guys? Okay, tingnan natin dito sa sa card po natin na panglawa. Leo. Okay. Dito sa card po natin, pagdating sa sakit, okay? So, maliban po sa pananakit po ng sikmura nyo, like katulad po kanina, sumasakit ho yung batok ninyo, kulang kayo sa tulog, no? Pwedeng, dito naman sa pangalawa is like, mataas po ang uric acid ninyo at the same time. Now, more on, ang makikita ko dito is like, emotional, o sabihin po natin na emotional or mga choices po, na hindi mo alam kung ano ang pipiliin mo. Well, unang-una guys, no? Like say, itong unang card po natin, is the star. The star is a symbol of hope, intelligent hope na tumutulong sa iyo depende sa kung anong gusto mong mangyari. No? And right now is like you are thinking na aalis ka ba, mag-a-abroad ka ba, but then dalawa po siya. Kung aalis ka kasi, kung magdesisyon ka kasi na aalis ka, umalis ka. Huwag ka na po magdadalawang isip kung magiging okay ka ba doon, magiging ano ka ba, no. Talagang you have the yung alam mo yung nararamdaman mo na, alam mong okay ka kasi nasa likod mo si Jesucristo. Alam mong okay ka kasi alam mong hindi kanya pababayaan. Yun ang ibig kong sabihin. Dapat magkaroon ka po ng ganun. Para po ang life mo in the future or yung journey mo, magaan. Kasi ang the star natin, ang intelligent, ang mga nasa itaas po, wala man yan silang magagawa. Depende kasi yan sa kung ano po yung nararamdaman natin. So, saka po sila kikilos kung ano po ang gusto mo. And then, they will follow. So, susunod sila kahit anong gusto mo. Kasi wala naman silang magagawa nun kahit gustuhin mo nga yumaman o gusto mo mag-abroad pero alanganin ka, hindi ka talaga, anong tulong magagawa niya na ikaw mismo nag-aalanganin ka? Okay? Na pangalawa dito, Ace of Wands, aalis ka pa rin kasi ngayon kinakaya mo na lang. Yung bagang emotionally drained or sabihin po natin na, Leo, na isa kang fire, gusto mo ng ganito, bakit marami kang alinlangan? No, bakit marami kang alinlangan? No, temperance, gusto mo agad-agad magbago ang buhay mo? No. It takes planning. Ano ba talaga ang gusto mo? Tapos go for it. Tingnan mo, paunti-unti po siyang makakarating sa iyo. Paunti-unti po darating sa iyo kung anong gusto mo. Okay? Now, dito naman, galit ka na nga kasi gusto mong mag-umpisa, magnegosyo ka na lang, hindi ka na aalis, magninegosyo ka na lang, ano na lang. Ngayon, anong hinihintay mo? Kasi dito, lumalabas ito. Like of Wands, Ito kasi is a good card, depende kung ano siyang kasunod. Ngayon,
Ngayon kasi ito sword, 'di ba? Galit ka, inis ka, no? Eh nakatalikod ka dito sa nakatalikod ka dito sa plano, parang ikaw mismo bumabalik ka dun sa mga nakaraan mo. Eh sabihin po natin, yes, gusto mo magplano. Kailang 9 of Wands, anong hinihintay mo? Kung magnegosyo kasi kayo, naghihintay kayo ng kapital, matapos ang trabaho ko, kapital, no. Business is always start from small. Ibig sabihin nun, kahit may trabaho ka pa, pwede ka nang mag-umpisa talaga po, paunti-unti po siya. And then, mapapansin mo, lahat po ng energy mo, napupunta na po doon sa negosyo. Hindi yung naghihintay ka kung kailan ka magkaroon ng kapital, saka ka mag-umpisa. Kasi mind you guys, hindi ganun po talaga. Kung gusto mong magbago ang buhay mo sa pamamagitan ng negosyo o magbago ang financial mo sa pamamagitan ng negosyo, mag-umpisa ka ngayon. Maghanap ka na po kung anong gusto mong gawin. Let's say for example, kung gusto mo nga magbebenta po ng pagkain online. So paunti-unti na po siya. Pag may sahod ka ngayon, mag-start ka na po na magluto na paunti-unti. Anyan. Then kasi ang negosyo kasi na very successful is try and tested yan. Alam na kasi nila, akala ninyo yung mga very successful hindi yan dumaan sa failure? No. Maganda na yung may trabaho ka na, tapos nag-iisip ka na po ng negosyo kung ano po ang pwedeng gawin. Habang lumalaki o habang dumadaan po yung panahon, nakikita mo na kung anong mali mo, kung ano pwede mong gawin. And iyon guys, ang pinakamahalaga po sa lahat, hindi po kapital, hindi po pera, kundi yung experience mo kung paano mo patatakbuhin ang negosyo mo. Kung sino nga ang kakausapin mo, sino ba ang target mo, ano ba talaga ang gusto mong gawin, is it for the children, is it pagkain po ba? Is it clothes po ba? So, doon na po napag-isip-isip mo na kung paano mo siya gagawin. And ito po yung magkakaroon ka po ng pagkakataon po talaga na magbago ang buhay mo. No? So, you see, hindi mo kailangan mag-abroad. Kasi sa iba kasi sabi nila, mag-abroad ako. O diba, marami sa atin inuwi na sa kabaong na. Hindi naman lahat, pero hindi ko kayo dinidiscard. Whatever you wanna do, if you wanna go overseas, then go ahead. Then, talaga pong dapat po, isa-isip mo talaga, isa puso mo, na yung amo mo o yung mo, magiging mabait o magiging sa'yo, na matatanggap ka kung sino ka, kung ano ka. Kasi pagdating doon, ikaw at ikaw lang po, at saka yung amo mo. Diba? Well, yun ang lagi kong nire-refer kasi ako, dati po, katulong po ako. So, syempre, wala pong sabihin po natin na pag-aalis ako, normally sa atin po na mga ordinaryong tao lang, kahit sabihin po natin college graduate ka, ang hirap po makalabas ng bansa kapag ka nag-a-aspire ka na po ng matataas na pwesto kaagad. Hindi lang po ikaw ang nakapagtapos. No? So marami po kayo, magdaan ka muna sa una-una. Kasi kung gusto mo sabihin po natin na kung gusto mong mag-abroad ngayon, piliin mo yung mga lugar na kung saan merong day off, kahit paano po makapag-decide ka po kung ano pong gagawin mo, tapos jump from one place to another ba. Kasi mag-start ka sa Hong Kong, start ka Singapore, sa Hong Kong. Kahit katulong ka doon, may priority ka po. Pwede ka po na priority mo na makalabas po ng ibang bansa. Like say, papunta ka na po ng Canada. Marami pong kumukuha po ng ganun. Diba? Makikita mo na ang journey mo is hindi siya yung agad-agad. Hindi naman ibig sabihin na pag nag-abroad ka, sabihin po natin na college graduate ka, okay, maging katulong ka muna kasi stepping stone mo. Pero ang tinatarget mo, like Canada, kasi pagdating ng Canada, kahit katulong ka pa rin doon sa Canada, pwede kang kumuha po ng citizenship. Kahit katulong, pagdating doon, makakuha ka po ng bahay, marami akong kakilala guys na nag-succeed. Marami din po akong kakilala na nag-fail. Hindi kakilala ha, kundi mga client. You know what's the difference is? It's always in the mind. So kung ano po talaga ang gusto mo, and the heaven will help you. Marami akong iano sa inyo guys, paano talaga makukuha yung pangarap nyo. Marami po akong i-share po sa inyo, no? Okay, so now, tingnan natin dito sa sa Lenormand po. We are almost 20 minutes po, no? So, napalami yung usapan natin. Leo. Okay,
Okay, Leo po, sa mga dalaga binata dyan, no? And may nakikita po ako dito na parang, kumbaga ako in the past, may bumubuisit sa'yo, in the past, hindi maganda yung nagiging karelasyon mo. Huwag mong isipin na yung karelasyon mo ulit ngayon, hindi magiging okay pa rin. No? Para sa akin, may nakita ako ditong matanda na nakikialam sa iyo pagdating sa love life. Okay naman po ang ano niya, nakikialam siya, pero siguro ang more on concern siya na magiging okay ka kung sino man po yung napapangasawa niyo. Kaso lang, at the center of your card is the mountain. No? So iniisip mo ba na na pag nag-aasawa ka, kaya ka po makakaalis? No, so marami na ang kwento natin. Para sa akin, guys, Leo, be persistent on what you want. Makukuha mo lahat ng gusto mo po. Depende po siya kung gaano ka kaagresibong makuha ang mga bagay na yun. Hindi mo kailangan ng kahit na sino man para po makuha ang gusto mo. Ito yung isa sa pinaka pagkakamali po ng mas marami sa atin, kasi akala nila through someone po makukuha nila ang gusto nila. Ang hirap nun, guys. Dinanas ko na yan. Akala ng iba, pag ang asawa mo foreigner, mayaman ka na or okay ka na. No. Okay ka maybe financially, but not spiritually. Not emotionally. So sa akin is still, my freedom is still good kung ikaw lang po talaga po ang gumawa po ng paraan para makuha yung mga gusto mo. So hindi ka po makikipag-continuar ba? Hindi ka po hindi ka makikisama sa kahit na sino, keso lang po binigay nila yung kung anong gusto mo. Alright guys, no? Maraming salamat po sa inyo and magandang araw po.